Kaya ka ng Diyos pakumbabain. Pakumbabain. Pero ang mortification ay ang idea na yan po ay kinuha lang natin yung synonym. Ang idea kasi ng mortification, yung ating lumang pagkatao ay hindi na natin dapat ipamuhay. Kung ikaw talaga ay na kay Kristo, kaisa ka na ni Kristo, yung bagong buhay na kay Kristo, yun ang inaasahang ipamuhay natin. At yung dating pamumuhay ay atin ang patayin. Yun ang sabi ng verse natin binasa. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap na nasa lupa. Patayin. Ibig sabihin, wag na yun ang ikabuhay natin. Maliwanag mo ba? So, siyempre, kapag ikaw ay namamatay na sa iyong dating buhay, hindi ka niyan dadalhin sa pagmamataas. Kasi pag sinasabing pride, yan po ay nabubuhay ka sa iyong dating buhay na mapagmataas. So God is able to mortify you. Bakit natin ito pinag-aaral? Kasi wala akong malagong Kristiyano na nabubuhay pa sa dati. Ang ating pinag-uusapan ay paglagong Kristiyano. Maturity. Si inay nagpatotoo, di daw niya malimutan ang mensahe. Tapos nabautismohan siya ng isang linggo. Ikinahihiyaman niya, pero sabi niya, papasalamat siya binago, at nahingi siya ng tawad sa mga nagawa niya ng mali. Yun ang kanyang napakinig ko. Tama ba, te? Ano nga pangalan niyo uli? Priscilla. Okay. So, ibig sabihin mga kapatid, wala kasing Kristiyano na nabubuhay pa sa dati ay magiging malago. Amen? So, walang Kristiyano perfect, pero ang nalagong Kristiyano, malayo na sa dati. Hindi walang mali, kundi malayo na sa dati. Ngayon, alam po natin ang sumulat po ng Colossus ay si Apostol Pablo. Around 60 to 62 AD, mga kapatid. Ang sinulatan niya ay ang mga mananampalataya sa Colossus na itinayo, hindi ni Pablo, kundi sa magitan ni Epapras na bunga niya. Ano ba ang Colossus ay sinulatan ni Pablo dahil mayroong problema? May mga aral na nai-encounter ang mga mananampalataya sa panahong ito na mga false doctrine. Kaya mga kapatid, hindi lahat ng aral sa Diyos. Kaya nga may mga nasulat na 13 epistles, Pablo, para sila'y protectionan sa mga maling aral. Ano yung mga maling aral diyan? Yung mga legalism. Legalism. Pag sinabing legalism, mga kapatid, may mga nagtuturo na hindi daw sapat ang manampalataya lamang, kundi sumunod sa 10 utos. Yan po ang talakayan sa Colossus. Yan din po ang talakayan sa Galatia. At halos po sa epistola ni Apostol Pablo, ang daming pagsasaayos ng mga aral. Bakit? Napupulyot sila na nakakapakinig sila ng mga existing false doctrines those times. At ako wala hanggang ngayon na andito pa rin yan. Dapat ang mga iglesia lumalim sa aral. Amen. Para lumalim sa iyong aral, lumalim ka muna sa iyong paniniwala. Madali mo nang maintindihan ang mali kung malalim ka sa tama. Ay. Are you with me? Ngayon, ang mali pang aral nandiyan, yung mysticism, yung sumasamba sa mga anghel, at saka naghahangad pang makakita ng mga vision. Hindi sila alam mo, maraming turo ngayon, hindi nasasapatan sa Bible. Meron pa rin iniwalang sila, meron tinatawag na extra revelation. We don't need that today. Kompleto na ang Bible. Mananaginip ka pa, yari nga ikinatutulugan mo na. Naghahanap ka pa ng panaginip, pakikinig pa nga lang na nakakatulog ka na. No need extra revelation. Basahin mo ang Genesis to Revelation, that's more than enough. To strengthen our faith. Isa pa yung tinatawag na asceticism. Asceticism.
Ano po ang paniniwalang yon sa panahong yan? Ito po yung pinahihirapan mo ang katawan mo para lang ikay maging espiritual. Mali po yun. May tama hong pagpapasting at meron hong maling pagpapasting. Hindi porke kayo nagpapapako sa cross, ikaw ay espiritual. Hindi nga pati kayo nagpapahampas, espiritual ka. No, ang katawan natin ay templo ng Diyos. Amen. So yun po ang existing false doctrines that time. Kung bakit nasulat ang Kolosas. Ngayon, ang tema po ng aklat, nitong Kolosas na ito, mga kapatid, para for your information, pag kayo nagbabasa ng Kolosas, pinakikita ko ng Kolosas, yung sulat ni Pablo, yung pinagiging preeminent o sufficiency ni Kristo sa lahat ng bagay. Siya po ay sapat sa lahat. Pagdating sa kaligtasan, siya ay sapat. Amen? We are complete in Christ. Are you with me? Hindi kinakailangan si Kristo ng katabi para maligtas. Siya lang ay sapat na. Hindi mo kinakailangan isang tabihan ng kautusan, tabihan ni Maria, tabihan ng reliyon, tabihan ng kabutihan. No, si Jesus ay sapat na. Kaya mababasa niyo sa Colossus, we are complete in Christ. Are you with me? Pagdating po sa paglago, si Kristo din po ay sapat na para kay lumago. Sa totoo na, maganda'y kinakapag-Bible school. Pero hindi porke kinag-Bible school, malago ka na. Pero hindi porke ikaw ay hindi nagba-Bible school, hindi ka lalago. Si Kristo rin ang dahilan kung bakit ka lalago. Are you with me? Okay. Siya din po yung spiritual life. Ngayon, ito po ang ating Colossians chapter 3 verse 1 to 5, mga kapatid, ay itinuturo po sa atin ang mga katotohanan kung paano tayo ay mabubuhay ng kaaya-aya sa Diyos bilang lumalago. Paano tayo mamumuhay na hindi katulad ng dati? Paano tayo paano tayo mayu-humiliate ng Panginoon? Kasi mapapansin po natin, yung previous chapter 1, chapter 2, speaks about doctrine, important doctrines. Ibig sabihin, mahalagang aral. Pero pagdating ng chapter 3 hanggang 4 hanggang 5, bumaling si Pablo sa duty. Are you with me? Alam niyo, ang may tamang aral, dapat may tamang pamumuhay. Mula sa tamang aral na kanyang ipinakita, ganito tayo kay Kristo, ganito. Ngayon, we are complete in Christ. Tama ang ating doctrine. Itinatuwid niya yung mga mali. Ngayon, dapat itong tamang aral magdala sa tamang pamumuhay. Amen. Kayo ba ay gusto lumago sa Panginoon? Kayo ba ay gusto niyong magamit ang inyong buhay ng Panginoon? Bibilisan na lang natin. God is able to, mortify. Kaya ng Diyos na ikaw ay huwag mabuhay sa dati. Amen? Kaya't ang na kay Kristo ay bagong nilalang. Maninigarilyo ka dati. Ngayon, nagbibiha na lang. Magsasugal ka dati. Dapat hindi na. Amen? Oy, palamura ka dati. Ngayon, pabulong na lang. Amen? Bastos ka dati. Ngayon, medyo na lang. Nagtatanim ka ng galit dati, hindi ka marunong magpatawad dati, dapat hindi na ganyan. Kaya ng Diyos i-mortify yan. Are you with me? Hindi mo kaya, pero kaya ng Diyos. Kaya nga, God is able. Kaya nga yan pangalan natin simbahan ay God is able. Kaya ka niyang mabuhay nang hindi gaya ng dati. Kayo ba'y nabubuhay na hindi gaya ng dati? Kanta ni Gary Valenciano, dati-rati.
Dati-rati. Alam niyo ba yung kantang yan? Laman ng isip mo ay ang pangalan ko. Ngunit ngayon, anong lamig? Nahana ang init ng pagsinta. Dati-rati. Kaya ba'y merong dati? Alam mo, kaya ikay merong dati kasi merong kang bago. Kapag hindi ka ligtas, puro ka dati. At ang iyong buhay na dati, datig-datig. Totoo po yan. Mahirap mabuhay sa bago kung puro ka dati. Pero kaya ka ng Diyos ipamuhay hindi sa dati. Ako noon ay magsusugal. Ako noon ay maninigarilyo. Ako noon ay walang pakialam sa Diyos. Ako noon ay matigas sa kasalanan. Hindi mo ako mapapaiyak sa kasalanan. Garapal ako sa kasalanan. Kaya kong murahin ang harapan ng aking magulang noon. Hindi ko kinahihiyayan. Wala akong galang sa Diyos. Wala lalo akong galang sa tao. Yun ay dati. Uy. Yung simba? Naku po naman. Sabi ng iba, ako'y kayo makakasimba nung ako'y binyagan, nung ako'y ikasal, at pag ako'y namatay, yun daw lang ang kanilang simba. Ako, kung di ako nakakilala sa Panginoon, baka ako'y nakasimba lang nung ako ay binyagan, at pag ako'y namatay. Bakit? Hindi ko alam kung ako'y may ikakasal. Pero noon, yung pagsimba, hindi ko hilig yan. Dati. Pero kaya ko ng Diyos mabuhay ng hindi sa dati. Ayun ikaw ba kaya din? Kaya ka ba rin? Noon, hindi ako nagbibigay. Alaala ko, ang inay nahingi ng pambili ng gas. Bakit? Nanalo ako sa mahjong. Kasi sa mahjong, hindi ako natatalo. Sa puso'y nauubusan. Sa tong-it, nauubusan. Pero sa mahjong, kahit 4 na piso, nagiging 1,000. Tanda ko, hinihingan ako, anak, bigyan mo naman tayo ng pambili ng gas. Alam mo, sabi ko, sa harapan ng aking kalaban sa mahjongan, hindi niyo ako binigyan ng puhunan, tapos nung nanalo ako, hihingi kayo sa akin. Ganun na ako kamuroso. Ayun Ganun ako kamuroso. Dati. Pero salamat. Hindi na. Dati ang damot ko. Pero ngayon, nagbibigay ako ng 40%. Nagpapahiram pa ako. Uulitin ko, nagpapahiram. Amen. Dati wala akong hilig sa Bible. Wala akong hilig dito. Alam ng Diyos, wala akong hilig-hilig dito. Pero nang maligtas ako, 3 buwan pa lang, 7 beses ko itong natapos. Kumusta kayo? Natapos niyo ba ang Bible? Alam niyo, mahirap mabuhay nang hindi na sa dati kung wala namang bago. Mapanalanginin? Anong alam ko sa panalangin? Kurning-kurning nga ako pag nag-aabagin ng Maria. Bigay hindi natapos. Ay ako'y busang-busa na. Pagkamayuhan, di ka may tornuhan. Ano katagal na panalangin na yan? Ay uso pa na yung 41. Ano kung alam niyo yung 41? Kaya nagtatagal kami magpo-41. Bakit? Ang kalaban ko ay magdadasal. Ano ba? Tagal mo itong magdasal nito. Mamaya may magpo-41 din laang. Ako ang kalaban. Lucky 9 at 41 pusoy. Kalay mong kasaramulya ang buhay. Ganyan ang buhay dati. Pero salamat. Iba na. God is able to mortify you. Kaya ka niyang mabuhay nang hindi na sa dati. Pinapatay na yun dati, Kuya Boy. Ate Marcila? Ate Marcila. Kaya ba'y safe na? Kaya ba'y na kay Kristo na? Kaya mga kapatid, kung wala kang dating hilig sumimba, dapat mahilig ka na ngayon. Oy.
Ha? Kung wala kang dati hilig magbasa ng Bible, dapat mahilig ka na ngayon. Dati lang yon. Una, for us to be able to live not like before. Ano? Remember your connection with Christ. Remember your connection with Christ. Alam mo, hindi mo kayang iwanan ang dati kung wala ka pa kay Jesus. Klaro ba? Basahin po natin ang verse 1 hanggang 4. Tignan nyo, ha? Sana matapos ko to. Chapter 3, verses 1 hanggang 4. Ito talaga si Rinin, pinatatagal mo ko eh. Kung kayo nga, may ideyang kung. Bakit? Kasi realidad, kapag ikay na kay Kristo, ito ang buhay. Imo-mortify mo. Ibig sabihin, papatayin mo yung dati. Huwag na yun ang mabubuhay. Ha? Iba yung nabubuhay, iba yung, alam nyo, ang idea natin, hindi naman sinless, kundi hindi na yun yung dominating factor. Are you with me? Oy. Kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo. Kaya mga kapatid, ang kinakausap ni Pablo, pagkatapos may diin yung doktrina, ay inilalapat naman ngayon sa pamumuhay. Dahil ang tamang aral dapat nakalapat sa pamumuhay. Kung kayo nga'y muling binuhay, nakalakip ni Kristo, sa madali sabi, kung kayo talaga'y ligtas, ay hanapin ninyo mga bagay na nga sa itaas, tulad ng kisame, alapaap, bituin, buwan. Ibig sabihin, dapat tayo ay Christ-minded, not earthly-minded. Na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2. Verse 2. Ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nga sa itaas. Mga kapatid, magplano kang mag-aral, pero ang dapat pinakamalalim ng layunin ng pag-aaral mo ay para magamit ka ni Kristo, hindi para lang yumamad sa lupa. Bakit? Ang mga bagay nasa lupa, mawawala yan! Ikaw mismo'y mawawala. Ilagak ninyo ang mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Hindi yung wala na tayong ibinuntong hininga, kundi lupa. Huwag sa mga bagay na nga sa ibabaw ng lupa. Alam niyo, basahin niyo po yung Matthew 13, meron dong lupa na tinaniman na hindi lumago ang binhi dahil sa pagkukumahob sa mga bagay ng lupa. Walang Kristiyanong lalago na utak lupa lang. Are you listening? Nakakaintindihan ba tayo? Parang kayo buhay na buhay. Parang kanina ko paramdam ito Ano? Tatandaan ninyo, every time we are here, we're worshiping the Lord. Iharap ninyo ang inyong mga katawan na isang haing ganyan. Isang haing buhay. Pero sa totoo na mga kapatid, pagka nagdiriwang ng Feast of the Passover, una nilang ipinagdiriwang ang unleavened bread. Are you with me? Before they celebrate the Passover, they must have a feast of unleavened bread. Ano ibig sabihin? Mahirap magdiwang ng kaligtasan kung mayroong libadura ang buhay. Are you with me? Mahirap talagang maging masaya kung malayo ka sa Diyos. Kahit pa kayo magtatambling din sa totoo na. Kahit pa kayo magsasayaw din Kung tayo pumupunta dito na hindi handa, walang repentant spirit, dry ang iyong pakikinig. Dry. Are you with me? Hindi kita kayang pasayahin. Ikaw at ang Diyos ang mag-usap. Kaya sana, bago ka pang-usapan, nag-usap muna kayo ng kakausapin ka. Ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay na nga sa itaas, huwag sa mga bagay na nga sa lupa. Babaw ng lupa, verse 3.
Diyan ako nagtatagal sa bulay. Sapagkat kayo nangamatay na. At ang inyong buhay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos, mga kapatid. Kung kung tayo kalakip na nabuhay ni Kristo, bakit? Tayo kalakip ding namatay sa Kanya. Kaya ang ikinabubuhay natin ngayon ay kinabubuhay sa pananampalataya kay Kristo. Si Kristo ang ating buhay at pamumuhay. At yamang ikaw ay buhay at namumuhay kay Kristo, dapat hindi na tayo nabubuhay sa dati. Dahil kung tayo ay biyabit ng dati, paano ka lalago? Hey! Verse 4. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo. Nakasama niya sa kalwalhatian. Pag dumating ng Panginoon, nag-rapture, mahayag din naman ang ating buhay kay Kristo. Verse 5. Kaya habang tayo nag-aantay pa ng kanyang pagbabalik, yamang kaysa tayong namatay niya, kaysa tayong nagbubuhay mag-uli kasama niya, at talaga tayo kasama niya sa kanyang muling pagkabuhay, ang kanyang payo mula sa tamang aral ay tamang pamumuhay. Ano yun? Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa. Ano yun? Pakikiapid. Hindi tama na ang Kristiyano ay nabubuhay sa imoralidad. Karumihan. Kaya huwag kayong manood ng mga kalaswaan nagpaparumihan. Masamang pita, masasamang nasa kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Are you listening? Number 1, remember your connection with Christ. God is able to, to mortify. Kaya ka ng Diyos na mabuhay, hindi na sa dati. Mamatay na yon. Suplada ka dati, dapat hindi na ngayon. Lagi kang sibangot dati, mas lalo ngayon. Dapat tayo iba. Amen. Dapat dama tayo na kay Kristo, lalo ng ating mga bisita. Amen. Amen. Alam mo, sa totoo na, pagbagong taon, di ba't ang iba, tuwan-tuwang umuwi ng bahay? Ako'y hindi. Kaya nga papaalat ng mga workers natin sa mga ito eh. Pag mini-meeting ko sila, alam mo, ako'y nakauwi sa amin, ako'y worker, once. Bakit ako umuwi? Nagkaroon ako ng insomnia na tumagal ng 2 linggo. Kung bibilangin ko ang tilaok ng manok at i-record ko, bilang ko. Bakit? Hindi talaga ako makatulog. No, kay buhatin ni Dodge. Kilala niyo si Dodge? Sabi niya, anong bigat? Anong gaan mo, Brother Eloy? Bakit? Para kang isang balding palay lang. Kasi kapag hindi ka makatulog ng ayos, hindi ka na rin makakain ng ayos. At ang lakas ng tibok. In love pa naman ako noon, nagkasama. Kaya hindi makapasa sa Bible School tinitingnan kaklase. Ako ang nagdudusa Kaya yung maagang pag-ibig, nakakapagdusa talaga yan. Amen? Hindi madala. Kaya nga umalis ng suro-suro, nabisted. Ay, nung makakita ng maganda kaklase sa Bible School, sa halip nagkukopya kung saan palinga-linga yun, hindi makakatulog. Paano? May nalinga din, kaklase ko rin. Ayaw pa magpalamang Pareho kaming hulog. Ano, yung aming tinitingnan, pasa. Kaya kayo mga young people, pag wala pa sa panahon, wag muna. Tama yun. Kristiyano rin yun, Bible woman pa. Tilalo kang unbeliever. Tayo ba talaga'y believer? Kayo ba'y Kristiyano talaga? Dapat ang kinagagalakan mong kasama ay Kristiyano din. Anong ganda sa hindi Kristiyano? Ulit ko ha, pag ako'y uwi, hindi ako matutong mawili. Hindi ako minsan umuwi. Ay, barikan, dilaan mo ng barikan. Di ka excited ka sa loved ones mo, makapiling mo, hindi mo rin makapiling. Mas masaya pa doon sa nagbabarek. Ay ako naman hindi nakakaalis sa upo. Pag ako inipo na, hanggang Pasko, kung ako imupo ng Pasko, bagong taon na, ako nakaupo. Bakit? Hindi naman Kaya dito na lang ako sa bahay, nakakapagbasa pa, nakakapanalangin pa. Kaya matalad kayo, may paa kayo. Kaya mas lalong dapat kayo masaya kay Kristo. Amen ba?
Are you connected? Remember your connection with Christ. Yan ang utak ko, nawawala naman. Ano? Pwede tayong magkamali. Pero mga kapatid, pwedeng maramdaman mo ikaw ay talunan, pero tandaan mo, ikaw ay nananatiling patay at buhay kay Kristo. Ang iyong tayo kay Kristo ay hindi nagbago. Kahit tayo nagkakamali, feeling defeated, feeling mo lang yan. Pero kung talagang tunay kang Kristiyano, ikaw ay kaisa ni Kristo. Amen. Para nakaka-insulto yung inyong mga katahimikan. Kayo ba'y nakikinig? Kayo ba'y nag-iintindi? Opo. Huwag tayong lumayo sa Diyos. Tayo bumalik sa Kanya. Pagtibayin natin na tayo na kay Kristo na kahit mayroong mga mali. Alam mo, ang pagkakamali mo ay hindi nag-aalis ng katotohanan na ikaw ay united with Christ. Pero kung ikaw naman ay united kay Christ, talagang huwag ka na mabuhay sa dati. Amen? Sino dito ang may asawa na? Sino dito yung may asawa na may boyfriend at girlfriend dati? Sino dito yung may asawa ngayon na bago ka naging may asawa ngayon, may boyfriend ka o may girlfriend dati? Ako ba'y naintindihan o talagang wala kayo dati? Naintindihan niyo ba ang aking tanong? Mark, ikay may asawa na. Bago ka naging mag-asawa ni Grace, ikaw ba'y may girlfriend dati? Praise the Lord. Isa kang birhen. Sino yung may case dito na bago magkaasawa ay may boyfriend o may girlfriend? Sino dito ang may case na gano'n? Puro pala kayo mga birhen. Si Reuel. Nagkaabisto na tayo. Patay ka ngayon. Hindi na habibi ka ngayon. Ano ang punto ko? Ba't ko sinabi yan? Kapag kasal ka na kay Maricel, huwag ka nang pabalik-balik sa dati mong girlfriend. Huwag mong aawitin yung paminsan-minsan, naaalala pa rin kita, at para bang andyan ka lang sa aking tabi. Kalahin mo, kasama mo na si Maricel, nakanta ka pa ng gano'n. Bakit? Naaalala. Alam mo kapatid, kung ikay kasal na kay Kristo, huwag mo nang balikan ang dati mong girlfriend. Are you with me? Yan ang God is able to mortify you. Hindi ko nilalagay sa literal na girlfriend Baka naman yun ang inyong aplikasyon. Dami-dami ko pinagsasabi, yun ang inyong naintindihan. Tamo siya na, ibang tingin sa akin ni John Der. Pagka naghahalimbawa ng ganyan, talaga yan ay kinig na kinig. Ano pa kaya sasabihin ni Pastor? Amen. Pati si Nico. Mapalat kayo dyan, pagka kayo ang naging boyfriend dyan. Lalo't lalaki. Birhen yan. Never been touched. Never been kissed. But totally damaged. Are you with me? Kaya dapat mga kapatid, kung ikaw talaga'y kasal na kay Kristo, kaisa na ni Kristo, huwag ka nang kumantang paminsan-minsan. Lalong huwag mong kakantahin yung sana'y dalawa ang puso ko. Amen. Tama ho ba? Oy. Nakakaintindihan mo ba? Kaya ako natagal dahil ang itsura nyo. Para hindi kayo nakakaintindihan. Okay, number 2. Not only remember your connection with Christ. Kaya kung ikaw ay nagkamali, hindi ang kamalian natin ay totality ng ating buhay. Bangon. Bakit? Remember, you are connected with Christ.
Amen? Kaya nating mabuhay ng hindi gaya ng dati dahil ng Diyos. Bakit? We are united with Christ. Number 2, reaffirm your change of nature. Reaffirm your change of nature. Meron kang new self. 3 verse 10. At kayo'y mga nangagbihis ng bagong pagkatao. Ano ba, lahat ng tunay na ligtas may bagong puso? May bagong buhay, may bagong direksyon, may bagong destinasyon, may bagong desire. Okay? Paano ka mabubuhay na hindi katulad ng dati? Tatandaan mo, meron kang bagong buhay. Kaya nga ba kayo may bagong buhay na? Amen. Bakit ganito ang ating panawagan? Bakit ganito ang mensahe? Kasi lahat ng anak ng Diyos pwedeng magkamali pa. Tama ba? Tama ba? Pero, ang ating gagawin para tayo makapamuhay nang hindi tulad ng dati, bagaman tayo nagkakamali pa, aalalahanin natin na tayo ay kay Kristo na. Failure can make you feel defeated or distant, pero ang totoo, you are still dead and alive in Christ. Your standing with Christ has not changed. Do not run away from God, just back to Him. Your identity is still in Christ, not in my failure. Alam mo, ako'y kilala bilang na kay Kristo, hindi sa aking pagkakamali. Ganyan yan. Alam mo, ako'y isang taong napalayo sa Diyos, pero salamat, sa kabuuan, si Kristo pa rin ang kilala sa aking buhay. Then number 2, reaffirm. Failure may make you think, maybe I haven't changed. Pastor, ako ka talaga'y binago ng Panginoon. Bakit ako'y nabubuhay pa rin ng dati? Pero sa totoo na, kung ikaw talaga'y iligtas, meron kang bagong nature. The struggle itself is evidence of new life. Amen? Amen. Kaya alalahanin mo, bakit ako, pastor? Pag ako'y nagsinungaling, may mabigat sa aking puso. Kapag ako'y nakagawa na hindi tama, ako yata hindi na bago. No. Yung struggle mo mismo ang nagsasalita, bago ka. Amen. Kaya yun lang lagi ang babalikan mo. Para wag kang mabuhay na alipin ng dating buhay, God is able to mortify us. Reaffirm your change of nature. Paano ko napapatunayan ako'y bago? May struggle na ako eh. Kaya mapapansin niyo po doon sa Facebook natin, nilagay ko doon, minahal nga niya tayo nang tayo nasa kasalanan pa. Ngayon pa kayang nag-i-struggle na lang tayo sa kasalanan? Are you with me? Nung tayo nga ay nabubuhay, lugmok, naglulubalob sa kasalanan, tayo minahal ng Diyos. Ngayon pa kayang tayo struggle na lang sa kasalanan? I-reaffirm po natin yan para tayo mabuhay ng umiibabaw sa tubig at hindi natatabunan ng tubig, umiibabaw sa putik at hindi natatabunan ng putik. Dapat iyong pagtibayin na ikaw ay may bagong buhay. Paano mo nalalaman? Salamat, struggle ako sa kasalanan. Hindi na ako masaya sa kasalanan. Oy. Amen. Kayo ba'y nagbasa ng Bible itong linggong ito? Kaya ganyan na lang yan. Ganyan na yung mga mukha. Ano po, kung gusto nyo makinabang sa inyong pastor, makinabang din ako sa nakikita ko sa inyo. Tulungan yan. Kung gusto ng ganahan ng nagtuturo, ipakita niyong ganado din kayong makinig. Do I speak without sense? May sense po yan. Ang tanong ko lang, may sense ba sa inyo? Alam mo kung bakit alam ko ako'y ligtas? Malungkot ako sa kasalanan. Mapalad silang mga nahahapis. Amen? At napakasensitibo talaga natin sa kasalanan. Alam mo,
Itong dingding na ito. Anong kulay yan? Dirty white. Kita niyo ba yung dalawang butas na maliit? Kita niyo ba yung may gitak na konti? Pero ano ang mas lamang? Amen? Noon nga tayo, puro gitak, puro butas, minahal niya. Ngayon pa kayang mas lamang ang puti. Are you with me? Tama ba? Alam ko ako iligtas. Bakit? Makikita mo ang aking mga datos. Pero mas makikita mo sa kabuuan ko na ako'y binago. Kaya kaya ng Diyos ikaw pamuhayin ng bago dahil bago ka talaga. Kaya tiyakin mo, i-affirm mo, i-reaffirm mo. Kaya kapag ikaw, pastor, ako'y pag walang sa church, pag linggo, ako talaga yan ang saya. Ako hiniwala, dapat ang tunay na ligtas. Ang sama ng lasa pag wala dito pag linggo. Amen? Pero yung ako minapakinggan, pastor, yung pala, kaya din Sanayan lang. Mahirap yan. Naintindihan nyo ba ibig sabihin? Yan pala na may. Kaya lang mahirap ayaw mong gawin. Ibang application. Yan pala may wag kang sumimbalagi, yan pala may kaya din. Kaya yan pag walang new nature. Kaya yan ng hiwalay kay Kristo. Kaya ang ating pinagtitibay, God is able to mortify you. Number one, remember your connection with Christ. Reaffirm your nature of Christ. Number three, re-engage. Re-engage in continual renewal. Re-engage in continual renewal. Ano ibig sabihin? Speaks about mind. Colossians chapter 3, verse 10. At kayo mga bihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kalaman ayon sa larawan niyang lumanglang sa Kanya. Sa English yun. Kayo mga bihis ng bagong knowledge, which is renewed in knowledge after the image of Him that created Him. Alam mo kapatid, ang tunay na Kristiyano na united kay Kristo, may new nature, dapat mo maintindihan, you have your also new mind. Ang kabiguan ay nagsisimula sa maling isip. Kapag ang isip mo ay mali lagi ang iniisip, hindi ka lalago. Kaya dapat binabago lagi ang laman ng utak. Are you with me? Huwag tayo mag-isip katulad ng iniisip ng mundo. Kaya sabi ng verse 1, tingnan niyo po, verse 1. Balik tayo sa verse 1. Kung kayo ngayong muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nga sa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2. Ilagak ninyo ang inyong mga pag-iisip sa bagay na nga sa itaas. Mga kapatid, gusto nyo lumago? Gusto nyo mag-mature? Gusto nyo maging strong kayo sa Panginoon? Kumusta kang mag-isip? Amen. Kumusta kang mag-isip? Huwag kang mag-isip ng kung ano pa man. Talaga nga yung isip, puno-puno pa rin ng awiting unbeliever. Kasi alam niyo po, nung ako ay unbeliever, ang sa ulo ko hindi song hits. Ang sa ulo ko, jingle. Ano ba yung jingle? Yung makakapal na song hits ng mga garing kakapal. Kay Lionel Richie, kay Imelda Papin, kay Gary Valenciano, kay Martin Rivera, kay Air Supply, kapat yung kumanta ng yung Night. Kala ko yung galing ko kumanta nung naintindihan ko ng tono, papalisin to na to. Pero kapag ikaw ay noon, kala mo bigay na bigay, kala mo kuhang-kuha mo ang kanta Hindi ka pala nakakaintindi ng tunog. Yung kumanta ng I'm leaving yesterday behind, sa ulo ko yun. Feel na feel ko pa pag ako nasa CR. Pero sala naman pala ang tono. At least, nag-i-emote. Ang ramdam ko ako'y pinapanood ng maraming tao. At nagpapalakpakan.
I'm leaving yesterday behind. Alam niyo yung kanta yan? Kasi alam mo, tama na. Kaya minsan, pag ako mananalangin, ang daming kantang napasok. Matindi pa rin, hatching ng hatching. Bakit? Yun ang binili ng tatay. Nung siya ay mag-abroad, ang binili niyang bala ay puro kabastusan. Ba't ba naman yung awitin ng mundo? Pakinggan ko lang ng 2 beses, sa ulo ko na. Nako. Pag sa dami ko alam na kabastusan. At pag ako'y nanalangin, ako'y hatching ng hatching. Kaya mag-iingat tayo sa inilalagay natin sa utak. Yan ang kalaban mo habang nagpipray. Kaya laro ng Dota, Mobile Legend, ay awan nila, ako'y makakapanalangin ng ayos. Bakit kayo nakapigil? Nasaan ako? Ako, nakapaglaro ako ng Pacman ba yun? Yung abay ako yung mga, Panginoon. Ang hirap. Di lalo kung babad ka dyan. Ha? Mahirap makapag-focus sa panalangin, na-focus ka rin sa kamunduhan. Kaya be careful kung anong iniisip natin. Kasi sabi ng kawikaan, ikaw ay ikaw kung ano ang utak mo. 23:17, kung di ako nagkakamali. Tingnan natin, Proverbs 23 verse 17. Nandiyo pa ba kaya? Baka kay makakabiso. Ay, hindi yan. Ano kayo talata yun? As a man thinketh, so is he. Yan ang sabi. As a man thinketh, so is he. Parang ganun ang wordings. Kung ano ang kanyang iniisip sa kanyang puso, yun siya. Yan nga. 23:7. Sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon siya. Kaya mag-ingat ka kung ano iniisip mo. Bakit? Ikaw yan. Kaya kung iniisip mo ang babae hinuhubdan mo, ibig sabihin, ikaw yan. Ang malupit pa na yan, ikaw. Okay. Failure often begins in wrong thinking. Your mind is still being renewed. Kahit pa ikaw ay nag-iisip ng mali, dapat isipin mo, ako'y bago na eh. Kanya, no, sa Bible School, merong illustration diyan. Nakakita na ba kayo ng Maya Capra ba yun, tatay? Maya Capra. Nakakita na ba kayo ng Maya Capra? Parang kayo yung Maya. Ako yun na isa yung pag-iangga ng buntot. At napakabait para mahuhuli mo eh. Yan ay Pauli yung wing. Galinganin ko hindi ko lang mahuli. Sabi ng nabasa ko, okay lang na ikaw ay nililipad-liparan ng Maya Capra. Ang abnormal doon ay yung namugad sa ulo mo ang Maya Capra. Aba, tama ba? Minsan din nating maiwasang hindi mag-isip ng masama. Pero mahirap lamang, namugad na. Minsan di tayo makaiwas na hindi mag-isip ng nakakagalit. Pero iba sana yung hindi ka nabubuhay sa galit. Hindi maiwasang minsan, di makapag-isip ng malaswa. Pero wag ka namang mabuhay ng malaswa. Okay lang na lumilipad ang maya, pero wag mong papayagang mamugad. Ano nangyayari sa inyo? Tingnan niyo kung ano iniisip mo, yun ka. Tama ba? Naintindihan ba? Number 4. Revert to the control of the word. Revert. Kaya yung mga punto natin yan. Saan ganyan natin maukuha yan? Tapos hindi nyo papapakinggan. Ano ba revert? That is to return to previous state. Pag sinabing revert, ibalik mo kung ano yung dating tayo. So, paano tayo hindi makakapamuhay sa dati
Dapat balikan lagi natin ang ating buhay kung gaano katamis magbasa ng Bible dati. Kayo nakaranas na kayo talagang addict sa Bible? Basta parang wala akong maalala siya. Wala ka nga mababalikan. Are you with me? Yung nag-away na mag-asawa, pwede magkabalikan hanggat buhay. Ngayon mga kapatid, paano bababalikan yung hindi mo naman naranasan? Lahat ng ligtas, naging masaya sa salita ng Diyos. Naging palabasan ng salita ng Diyos. Hindi ko na nga alam kung pang ilang Bible na ito. Namimiss ko na yung Bible na Tagalog. Bakit? Yung Bible kong Tagalog, kahit walang guhit-guhit, alam ko ang tayo. Pag nakadibato ko yung Iglesia ni Cristo, alam ko ang tayo. Pag nakadibati ko ang born again, pag nakadibati ko ang iba't ibang reliyon, alam ko saan gagamitin. Bakit? Gamay ko yung Bible kong yun. Are you with me? Masarap magbasa ng Bible. Kayo ba nagsasarapan magbasa ng Bible? Nakakatakot ka kung hindi ka nasasarapan sa Bible. Hindi mo kayang mabuhay ng malayo sa dati. Bakit? Nasa dati ka pa rin. Isang tapat na tanong. Kayo ba'y nagbabasa ng Bible? Kayo ba'y masaya sa Bible? Kapag hindi, ay sumigaw na ako din eh. Wala kang babalikan. Ang kailangan mo, magsisi at manampalataya para maligtas ka. Are you with me? Tingnan niyo po ang verse 16. Verse 16, tingnan niyo po. God is able to mortify you. Remember our connection with Jesus. Reaffirm your change of nature. Re-engage in continual renewal. Lagi mong baguhin ang laman ng iyong utak. Amen? Kaya mo yan. Kaya nga wag tayong mag-isip ng katulad ng mundo, kundi mga bago tayo sa magitan ng pagbabago ng pag-isip. Ito yung number 4, revert to the control of the word. Verse 16, manahanan nawang sagana sa inyo. Ang alin? Ang alin? Ay nung tayo wala pa kay Kristo, ay empty yan walang alam yan sa salita ng Diyos. Kaya tayo walang kalaban-laban sa tukso. Wala tayong kalaban-laban, kalikad lang tayo ng ating masamang kalikasan. Pero bakit tayo may resistance? We are connected to Christ. Amen? We have our new nature. And then, meron tayong new mind. At dapat mga kapatid, meron na tayong Word of God. At ang sabi, manahanan nawang sagana. Huwag mong tipirin ang Word of God sa'yo. Hey! Ang bihira naman. Paano ka titibay niyan kung wala kang alam sa Bible? Dami mong alam ng may buhay. Alaman mo ang buhay ng iyong kapitbahay. Isa kang marites. Pero pagdating sa salita ng Diyos, kumusta ka? Hey! Amen! Pag pinag-usapan si Kristo ay Diyos, ang dami mong alam na talata. Pag pinag-usapan si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, ang dami mong talata. Pag sinabing ang kaligtasan hindi nawawala, ang dami mong talata. Kumusta ang iyong alam? Hoy, huwag kayo matulog. Lalo't kung hindi ka naman talaga nagbabasa ng Bible. Alam mo sa totoo na, hindi ka tunay na magiging comfort sa pastor mo kung hindi ka nalago mismo. Paano ka makakatulong sa sarili mo hindi mo matulungan? Hey! Are you with me? Tatanungin ko kayo, nagbabasa ba talaga kayo? Kita tayo ng Diyos. Huwag tayong magsisinungaling. Kita tayo ng Diyos. At halata mo naman yung nagbabasa at hindi.
Dito, halata ko ang nakakain at hindi. Yan. Nag-almusal ba kayo? Ilan ang kaalmusal? Nagtanghalian ba kayo? Ilang katanghalian? Nagapunan ba kayo? Ang Bible ay salita ng Diyos. Paano kang lalakas na mabuhay sa bago at hindi na sa dati kung wala kang lakas? Sabi ni Job, hindi ko pinabayaan ang iyong salita. Ito'y pinagpahalagahan ko ng higit sa aking kailangang pagkain. Hanggat hindi ka palabasan ng Bible, don't expect na mabuhay na malayo sa dati. Amen? At kahit nandito ka, hindi nakakatulong ito. Sa totoo na, kung meron ditong naiinip na, at gusto nang matapos ako, yun yung hindi talaga nakikinabang sa salita ng Diyos. Kahit personal. Are you with me? Oo. Kung hindi ka napapagpapala sa personal na pagbabasa, mas mahirapan ka mapagpala sa pakikinig. Kumusta ang Bible sa inyong buhay? Young people, nagbabasa ba kayo ng Bible? Alam mo kung kayo young people na nagbabasa ng Bible, hindi ka maagang iibig. Nakakahiya ka, hindi mo pa mahal ang Diyos kung sino-sino mo nang minamahal mo. Are you with me? Thy word is a lamp unto my feet and the light unto my path. Hindi ka mapapasugba sa mali kung ang gabay mo'y salita ng Diyos. Ang totoo na, kung bakit nasa kanyang katayo ka, kasi wala ka na sa Bible. Kaya ba'y nakakita ng patutuhan? Kaya ba'y nakakita ng patutuhan? Yung may bangbang? Pagkagabi hindi mo kita. Pero pag may flashlight ka, hindi ka makakanal. Tama ba? Hindi ka makakanal sa patutuhan paggabi pag may flashlight ka. Bakit tayo napapakanal sa kasalanan? Wala tayong flashlight ng salita ng Diyos. At yun ang problema ko. At yun ang problema ng mga gawain. Marami ngayon ang layo ng buhay sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ang malayo sa salita ng Diyos, malayo na rin sa Diyos. Ang walang hilig sa salita ng Diyos, wala na ring hilig sa Diyos. Tama ba? Huwag mo sabihin mahal na mahal mo ang Diyos na wala kang hilig sa salita ng Diyos. Saan ka mahilig? Sa crush. Yan ang napapala mo. Hoy. Are you with me? Nakakalungkot. Tapos pag nahirapan naman, sino tatawagin? Aabalahin yung nananahimik, nag-iigay dahil sa kanyang pagpapabaya. Tanyo ha, may mga mahal sa buhay tayo. Tumak na ng tumak. Barik na ng barik. Pag nagkasakit naman, yung matitino ang aabalahin. Tama ba? Hindi mo masaway sa kababarik, sa kapupuyat, sa kalalamyarda, sa kasalanan. Pag nagkasakit, sinong aabalahin? Yung linggong nasimba, tatawagan ka, "Uy, dito yung kapatid mo na sa ospital. Haya mo ba utang na hiya?" Tayo mga nagtitino, tayo din ang abala. Hindi ko sinasabi unbeliever lang. Kayong mga Kristiyano, nagsasabing Kristiyano na, pag-ayos ka, bakit nakakaabala ka isang araw? Pastor, kayo buntis, kinakailangan may managot. Ano ako? Naintindihan niyo ba yun? Ha? Ay sa dami ng pangaral na sinabi sa iyo, "Hoy, makinig ka!" Nagit lang bata eh. Ano? Nakakatuwa nga eh. May lumapit sa akin, ako'y nagulat. "Pastor, pasensya na po kayo, na-bypass ko kayo." Aba, Ining, hindi ka pa miyembro. Pero nag-iisip ka ng ganyan, na-bypass mo ako.
Pero membro na. Nabubuhay sa kasalanan. Hindi man lang nagsasabing, sorry, pastor. Nagka-boyfriend ako na hindi nyo alam. May, nanligaw ako na hindi mo alam. Samantalang hindi pa membro, nahingi ng sorry. Na-bypass ko kayo. Tanay nyo, ang kala nyo ka kung ba, magpasalamat kayo may nagre-rebuke na pastor sa inyo. Bakit? Hindi biro, ang naandyan na. Oh. Pasintabi ha. Ito naman, hindi pa miyembro. Matanda pa si Lorely. Di ka? Sinugod ang kanyang kapatid, ng anak. Yeah, boy. It's a boy. Pero may gatas pa sa tainga. Anong alam nyo? May nakikita tayo. May sakit. Di naman maaalagaan masyado. Bakit? Ang lakas ng loob eh. Kung kayo nakikinig, di kayo mapapabuti. Ha? Alam mo kung bakit tayo mapasama? Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Hindi ka mahirapan kapag natututo ka sa salita ni Kristo. Yung iba naman, gustong-gusto ko nang magligaw at magpaligaw. Masyadong nanagana ang salita ni Kristo. Bakit ako nagsasalita nito? Mahal ko kayo sa Panginoon. At saka, kakapagod din naman. Ha? Pagod na nga ako sa kasalanan ko. Paano pa yung kasalanan nyo? Hey! Amen! Nagbabasa ba kayo, young people? Nagbabasa kayo ng Bible? Ha? Pag sinabing unbeliever, unbeliever! Huwag kang papatol! Amen! Yan kayo nga ngayon yung napakinggan? Hindi. Kaso lang, bakit hindi manahang sagana? Baka may iyo ka. Ngayon, nandiyan ka na. Bawi. Bawi! Babangon tayo, bayan. Kaso lang, nabawi ka ba? Nabawi ka ba? Ito ang tandaan nyo. Kapag yung iyong kinahuhumalingan, hanggat hindi kayo kasal, pwede pa yung iwanan kung ayaw talaga kay Kristo. Pinapayuhan nga ng Bible kahit kayong may asawa na. Kung binubugbog ka lang, ikaw ay minamaltrato lang, hiwalayan mo. Pero ang sabi niya, huwag ka lang magka-asawa uli. Nga yung girlfriend mo pa lang, di ka papayag na ikaw ang daladala kung hindi mo siya madala. Ha? Where is your disposition? Nasaan si Kristo sa iyong buhay? Hanggang saan siya? Para kang walang Kristo sa buhay, ha? Ipagpapalit mo yung si Kristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. Nagbigay ng kanyang buhay. Naligtas ka. Binago ka. Tapos yung isang taong yun, ilalayo ka sa kanya. Kamangmangan. You're foolish. Amen? May puso ang pastor nyo. Kung ayaw mo, ayaw ko rin sa'yo. Mas gusto ko si Kristo. Mas maraming magandang chicks ang papatol sa akin kaysa sa iyo. Kaya nyo yan, mga kasyana. Kaya nyo yan. Pastor, siya na lang huling biyahe na. Alam mo ugat niyan? Hindi tayo lumalago kay Kristo. Bakit? Ang kanyang salita hindi nananahan sagana. Hindi ka matatapos ng puntos. Masarap ang aral ng Bible. Sana kayo nag-aaral din. Magpaturo kayo kung paano mag-outline, kung paano mag-meditate, kung paano magbulay.
Mag-sink in ito sa ating espiritu. Are you with me? Ayan ba yung tawag doon? Stamina? Stamina ba tawag doon? Pag umiinom ka ng kubra? Hydrolen ba yan? Sino marunong doon? Yung pag umiinom ka ng kubra at saka yung biglang nagpapalakas sa iyo. Stamina nga, stamina. Alam mo, pag panahon ng problema, marami kang salita ng Diyos, may stamina ka, baya apply mo yun sa panahon ng kailangan. Amen? Nagkasakit ka, ang sasabihin ng Bible, mamamatay ka nga yung pag ang sakit. Ang mahalaga kinakay Kristo. Nabasted ka, kaya ka baga, hindi mo ako niligawan. Laging kapag may salita ng Diyos, may pahunan, may lakas na magagamit para kang uminom ng kubra. Amen? Pero walang-wala ka, dire-diretso na. Tuloy ang lubog. Kumusta kayo? At itong tatandaan ninyo, wag na wag niyong gagawin ang gawain ng mag-asawa hanggat hindi kayo mag-asawa. Ang babaw ka ngayon. Naghahali ka na hindi pa naman mag-asawa. Natulog na sa bahay ng babae ang lalaki. O kaya vice versa, ang babae sa bahay ng lalaki. Hindi pa kayo mag-asawa! Hanggat hindi mag-asawa, huwag kayo magtatabi sa kama! Ang babaw. Are you with me? Amen. Bakit ko sinasabi yan? Dapat mabuhay tayo na hindi kaya ng dati. Walang pakialam sa hindi ayos. Amen? Naintindihan niyo ba yun? Hanggat hindi kayo mag-asawa, huwag niyong gagawin ang gawain ng buhay mag-asawa. Galit kayo sa akin. Nangaral lang ako. Hindi akin yan. Tama ba? Amen? Halika kaya dito, huwag kayong galawan ng galawan. Bagay siya si ano. Galawan ng galawan. Mayroon mga isang tao nag-aantay lang ng galaw. Ha? Oh, yung people, tingin kayo sa akin. Huwag kayong palata. Ha! Bay, nakakahirap kayo. Hagyanan natin na itatayo ang gawain, gayang-gayang ka lang. Aba, kung hindi ka nagtatayo, nagwawasa ka. Hey, are you with me? May kakausapin ako sa inyo. Pag hindi ko natuto. Aawit ka. Nasa ministry ka, pero naglulubalob ka sa kasalanan. Kita ka ng iba. Iba yung nagkakamali kaysa masaya ka sa mali. Are you with me? Amen? Kalain mo, tayo ng bahay. Tayo ng bahay. Sinusuwag mo naman. Ano mangyayari? Hindi ka nakakatulong, kinikiba mo pa. Ngayon kay biktima ng pagkakamali, bawi. Walang hindi nagkakamali. Pero iba yung natututo sa mali. Amen. Hindi ko na kukunin lahat ng puntos. Sapat na yun eh. Ang tingin ko sa inyo, mga lupasay na. Are you with me? Naintindihan nyo ba? Nakarating ba? Hindi ba kayo natutuwa kay Hannah? Amen? Wala akong alam dyan. Stresson niya. Simpleng-simple lang yung batang yan. Hindi ko alam kung may boyfriend na baga o focus siya. Gagraduate na pala siya. Maganda rin naman. Oo. Pero simple lang. Di ba natutuwa kay Milet?
Amen? Chinat ko si Milet, Pastor, nandito na po ako papuntang Portland. Ba, may Portland dyan? Ako'y nasa aeroplano na. Sabi ko, Ineng, pasalamat ka sa Panginoon. Privilege yung nararanasan mo. Tapos mamaya, o nga po nakarating ko din Kasi giver ka. Siya po yung nag-first fruit na binuo na agad. Nung mapakinggan si Pastor Ding, in-apply agad niya. Buo agad. Tingnan niyo po, edukada. Ang kanyang piniling ministry, tagalinis ng bowl. Simple. Maganda rin. Pero hindi ko nabalitang nagka-boyfriend kahit ang unbeliever. Bakit? Huwag kong malambot ang inyong ilong. Tumayo kayo kay Kristo. Kaya Hana, manatili kang Hana. Hana. Amen? At least ang araw, ipararapol namin kayo. Si Nico, di ba? Hanggang ngayon, wala pa yan. Bakit? Walang makagusto. Asto yung ano. Di kagandang kayo maging huwaran. Pero kayo niwala, kahit yung nagkamali, pwede maging huwaran. Bakit? Huwaran ka sa pagbangon. Kaya hindi tapos ang mundo sa pagkakamali hanggat buhay ka. Bakit? Pwede ka pa rin maging sampol. Paano? Nakakatuwa itong kapatid nito. Bagaman nagkamali, seryosong bumangon. Amen. Nakinig ba kayo young people, girls? Parang wala yan. Naubos na yata yung boses, ha? Nakinig ba kayo young people, girls? Nakinig ba kayo young people, girls? Parang, nakatulog ba kayo kagabi? Nakinig ba kayo young people, girls? Nakinig ba kayo young people, boys? Manahanan nawang sagana. Ha? Ayaw niyang magagalit ang pastor niyo. Nakakagalit naman ginagawa ninyo. Tama ba? Ang sarap ka ng pastor ay magpipreach na lang dahil lang masaya sa Word of God. Pero dapat talagang may i-correct. May i-correct talaga Amen! OYS, masaya ba kayo? Ang kahapoy kahapon, harapin natin ang bukas ng maayos. Babangon tayo, bayan. May prodigal son? Nakabalik. Si Pedro, nakabalik. Bumagsak din si Pedro. Si David, bumagsak, nakabalik. Binabasa pa nga natin ang kanyang buhay. Hanggat buhay ka pa, may pag-asa. Bangon, bayan. Pasaganan. Kayo naman, wala pa dyan, maglingkod lang kayo. Magpaka-prinsesa kayo at bibigyan kayo ng prinsipe. Magpaka-prinsipe kayo at bibigyan kayo ng prinsipe. Para, maliwanag mo ba? Kasi parang ayaw ko matapos pag nakikita ko kayo. Naintindihan kaya ako ng mga ito. O kaya naman kaya kayo ganyan, duguan na pastor. Nakakatuwa ba salita ng Diyos? Si Utoy nga kinakausap ko na. Utoy, ikaw ay aking pinalalaki ko na si Naya. Ano ba yan? Zanea. Nag-uusap na kami ni Brother Lito. Sabi ni Jim Willie, matanda naman sa akin yung dati. Hindi, yan naman yung wala sa tanda, sa kalooban ng pwede. Ayaw ko dati. Gusto ko yung pag ako'y nagkasawa, matanda ako ng 2 taong gulang. Tapos sabay follow up, ayaw ko dati, ayaw ko nga mag-asawa. Wala akong nagugustuhan dito. Sabi ko, bata ka pa kaya hindi. At ayaw ko dati, talagang mukha ayaw Ay, gusto ko magkapo. Pag bata pa, wala talaga yan. Kaya mga kapatid, magsikap tayo. Jander,
Ikaw ay ano ha, huwag kang manliligaw ng ano, ng baka. Ha? Okay lang yung toro, wag lang yung baka. Rinin, tawa ka ng tawa dyan. Makikinig kayo sa pastor nyo. Inyo din ito. At saka masaya ang magulang nyo pagka kayo napapaganda. Sa totoo na. Ang mga anak na napapaganda, masaya ang magulang. Mas lalong masaya ang Panginoon. Masakit, pero magpapasaya. Kaysa magpapasaya sa samantala, pero magpapahirap habang buhay. Alin ang gusto mo? Magpapasaya sa iyo pansamantala, pero magpapahirap sa iyo habang buhay. O mahirapan ka na pansamantala, pero habang buhay kang masaya. Alin? Piliing mabuti. Alin ang naiba? Tayo manalangin. Panginoon Diyos, di ko na natapos yung outline. Pero iniwala ng usap ito sa amin. God is able to mortify us, not to live sa aming dating buhay. Meron kaming dapat alalahanin, yung aming pagiging kaisa ni Kristo. Dapat aming binabago lagi o iniisip yung aming bagong kalikasan. Hindi kami pwedeng markahan ng mali dahil kami markado na sa Diyos na kami ay bagong buhay. Dapat pagyamanin namin ang iyong mga salita. Maharap pang katotohanan. Habang na kayo ko tayo nakapikit. Kung kinausap ka ng Diyos, hindi tayo magtatagal. Humingi tayo. Kung may kasalanang ihingi ng tawad, ihingi tayo ng tawad. Walang sakdal, walang malinis, walang hindi nagkakamali. Pero sabi ng Bible, hindi yan ang ating buhay. Kaya niya tayong baguhin lagi. Magpakababa lang lagi tayo. Huwag natin papagmatigasin ang ating puso. Umayon lang lagi tayo sa salita ng Diyos. In fact, manahan nawa itong sagana. Ito'y sa ating ikabubuti. Kamali tayo. Salamat. Hindi ka pa tapos. Bakit? Buhay ka pa rin. Ibig sabihin, patuloy tayong kinukumpuni ng Panginoon. Kaya tayo marami pang pagkakamali. Kinukumpuni pa tayo. Hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Bangon lang lagi. Bangon lang lagi. At magpatuloy. At magpatuloy. Panginoon Diyos sa langit, salamat po ng marami. Pagpalaan niyo po ang inyong mga salita. Naalala ko rin patuloy yung bata. Sana po inapaayos na po siya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Hello. Amen. Salamat po sa mensahe po ng salita ng Panginoon ngayon pong umaga, ngayon pong tanghali. So tayo po tumayo at tayo po